dito, explain ko muna yung company. Okay, yung company na Glimmertech, Glimmertech, or yung para siyang corporate. Yan, ito yung main page nila, naka-private siya, so may invite lang kayo dito kapag once nakapasa na kayo sa mga basic exams nyo or basic online trainings. Tamang ano niya. Ngayon, ito yung company natin. Siya ay international. Then meron siya mga branch nation by nation. Let's say dito sa Pilipinas, ang branch ng annotating company na to ay ang Glimmertech. So dito tayo nag-work. Yan, dito sa page nila natin makikita yung mga announcements, yan, mga trainings, may mga link ng Gmeet. Make sure na meron tayong Google account para sa trainings. Ang trainings ay para sa lahat. Pag may pumasok, pag in-invite tayo, click lang natin tong link, then madadirect tayo dun sa live training. Yan. Then next, leaders. Meron tayong mga managers na nagmamanage. Si Sir Roger, si Sir Chris, si Sir Mark, Sir A, Sir Chuck. Okay, may kanya-kanya silang roles. So I think dito yung salary, si Sir Chris ay sa mga training tasks, nag-check, and si Sir Mark sa final reviewer ng mga tasks. Si Sir A at si Sir Chuck ay sa mga sila nagmamanage sa labelers at saka sa mga checkers, especially sa mga projects na nare-release. Okay, ang pinakang head natin ng Glimmertech dito sa Pinas is si Sir Paul Lin. Sir Paul Lin ay isang Chinese national. Then the rest puro Pinoy na yan lahat. Okay, ngayon dito sa teams, explain ko muna. Ang teams natin ay may managers, may judges, may checkers, at may labelers. So under sa isang managers may mga judges yan. Then under sa ilalim ng mga judges may mga checkers. And under sa mga checkers may structure ng mga labelers, ay mga nag-label, annotate. Okay, so ang team, let's say sa isang manager dito kay Sir Roger, may mga under dyan na judges. Kay Sir Mark may mga under din dyan. Kila Sir A may under din dyan. Sir Chuck na mga judges. Every judges may mga structure ng checkers. Let's say sa team natin, under sa structure ko mayroong mga labelers. Okay, roles. Ang roles natin dito or rankings ay judges, checkers, and labelers. Okay, labelers under sa ilalim ng checkers, then checkers under sa ilalim ng mga judges by structures. So isang company, different teams. Okay, ang teams ay nahati sa mga managers, at ang mga managers may under sila mga judges, and every judges marami silang mga checkers, and maraming checkers, every checkers may structure ng mga labelers. Okay, account IDs, roles. Sa account IDs, explain muna natin. Punta muna tayo sa website. Let's say itong luma nating account. Dito sa website natin, sa user profile, dito natin makikita yung mga IDs. Bawat IDs merong role. Itong mga IDs na to
Okay? Itong mga IDs na to, ang role niyan is filter. Para saan ba ang ginagamit ng filter? So, let's say tayo mga labelers, lahat tayo pwede magkaroon ng mga ganitong klaseng IDs. Okay? Ang filter ginagamit sa pagsasort ng task. Okay? Let's say dito, yan, may nirelease na task, lahat ng mga may big errors, pinifilter. Okay? Yung mga maraming errors, dadalhin yan sa filter submit para i-edit ng mga labelers. So, once na nakuha ng labelers itong mga pinag-fill ng filter or yung maraming mostly i-edit, ipapasa yan sa checker. Pupunta sa checker. Okay? So, kung mapapansin natin dito, yung filter, after niya mag-filter, yung mga wala namang error, ina-approve lang ng mga nag-filter. Lahat ng tayo pwede mag-filter, lahat tayo pwede mag-labeler, lahat tayo pwedeng maging checkers, and especially kung matagal na, reviewer. Sa filter, sinosort nila yung mga task. Kung mapapansin nyo dito, lahat na na-fail ng filter ay i-edit ng labeler. Then dito, kung mapapansin ninyo, yan. Okay, yan na nga. Then after ng labeler, pupunta yan sa checker. Okay, lahat ng inedit ng labeler ay i-check yung mga task ng checkers. Kung mayroong maraming mali, ibabalik niya sa labeler para i-edit uli. Then i-fix uli ni labeler, papunta kay checker. Okay, then after naman ma-approve ni checker at tama naman yung labeler, dadalhin naman yan sa i-check naman yun ng mga reviewers. Okay, so after ng reviewers, diretso na yan sa clients. Yung clients, sila yung parang nagpapa-annotate ng mga bansa nila. Yan, yung mga customer ng Glimmertech, customer ng company. Okay, nasa na tayo? So after nyan, after nitong account roles, so na-explain na natin regarding sa account roles, IDs. Okay, bawat IDs sa isang account may filter, yan, pwedeng tigli-5 IDs, may labeler, meron akong 6 na IDs dati, sa checker meron akong 8, reviewer meron akong 5. So dito pwede natin silang gamitin sabay-sabay. Pwedeng 5 ginger, open mo, open lang ng open, tapos lagin mo different IDs. 5 ginger open mo, 5 IDs ang ilagin mo. Kung kaya mo lang is 2 or 3, di 3 lang open mo ginger, then 3 IDs lang i-open mo. Kung ang project natin is nasa labeler, gusto mo mag-edit sa labeler, so gamit ka ng 3 labeler IDs, 1, 2, 3, then open ka ng 3 software. Bawa ito, open ka ng 3. Yan, ko-open mo, agree, lagin mo yung ID mo dyan, and pwedeng sa isang ginger na lang. Dito kasi ang ginawa ko, kinapi-paste ko yung folder, then ginawa ko sila ng kanya-kanya nilang shortcut, tapos doon ako naglalagay ng different IDs. Hindi mo pwedeng ilagay yung same IDs sa isang software. Okay, sunod, yung project types natin ay maraming klase, marami tayong ina-annotate. Let's say sa buildings, building repair kung tawagin, ito yung pinaka basic projects natin. Sa building repair, meron tayong documents dito ng mga reviewers. Yan, pwede natin mapanood, click lang natin tong link na to. So binibigay ko tong link na to sa mga nag-start na mag-works or depende sa project. Sa building repair, mostly puro buildings ang ating ina-annotate, buildings, bahay. Okay, sunod sa 3DM, dito naman napapasok yung buildings pa rin. Okay, dito sa YouTube channel ko pwede kayo mag-observe at meron siyang 2 panel at check natin. Yan, ito open natin tong link na to. Mas nakinilik nyo yung link na yun, may nakasulat naman dyan. Yan, dito mapapansin nyo 2 frame siya, tapos minamatch. Yan, yung left frame tatama mo natin yung drawing, then
Saka natin i-match dito sa right panel. Meron siyang 4 na views or 3 minsan, or minsan 2 lang. Make sure na paglipat mo ng frame, naka-match doon. Then malalaman nyo rin to pag nasa online trainings na tayo or exam. Then sunod, ng 3D matching. Ano bang sunod na project natin is land cover. Sa land cover, maraming types ng land cover na ginagawa natin, pero parang sineseparate lang siya. Okay? The stage 1 LC reviewer, quick imperviews. Sa quick imperviews, mostly dalawang category lang to, road at saka ano ba to, road at saka pavement. Okay? Kung mapapansin nyo dito, ang ina-annotate natin mga kalsada, sports ground, yung mga tennis court, yan, basta sementado. May mga sports ground din na grass, so hindi natin sila kinukuha. Meron naman yung sand, yung mga baseball field, hindi natin siya kinukuha dahil ang sabi impervious. Pag sinabi kasi impervious, mga solid or sementado, ganun, mga man-made na ina-annotate natin sa gawa ng tao na sementado. So kapag hindi sementado, hindi natin drawing. Ito kalsada, yung purple, then yung yung light blue, sila yung mga sementado lang na driveway. It's either driveway or parking lot or etc. Yan ay sa quick imperviews. So maraming klase, may iba't ibang category sa project, kaya make sure na attend tayo ng trainings. After ng land cover, meron tayong 3D roof naman. So ina-annotate natin dito is mix ng 3D matching at saka roof panels matching. So let's say dito, open tayo ng mga simple lang siguro dito. Yan. Yung bubong, yung bubong ng bahay tsaka yung mismong structure ay inile-label natin. Ito yung pinaka highest paid na project na ginagawa natin. Yan. So dito ay ma-match muna natin sila, yung dalawang panel na yan. So after natin ma-match, sa 3D matching muna siya dadaan. After ng 3D matching, yan, so forward na natin. Sunod nang gagawin dyan is yung roof naman, yung bubong. So dyan naman i-annotate yung bubong. Sa 3D roof to. Okay? So ito yung pinaka highest paid na project na ginagawa natin sa Ginger. Sa pagtatask. Yan. Pinakamalaking binabayaran sa Ginger. Minsan may mga bonuses like 20% bonus, 10%, depende, random. So kung alam yung bigay na bonus. So nasa sa atin kung gagawa tayo or hindi. Pero syempre, sabi nga, flexible, part-time or full-time ka man, make sure na susunod tayo sa rules kapag tayo ay magtatrabaho. It's either gumawa tayo or hindi, busy, may emergency, or busy na sa buhay, nasa sa atin pa rin. As long na nasa atin yung account, pwede tayo mag-work. Okay? Then, tapos na tayo sa 3D roof. Dito naman tayo sa road, street signs. So ito ay medyo bago tong project na to. So ang ina-annotate natin dito mostly ay mga traffic light, yan, regulatory no parking, yan. Tapos gumagamit tayo ng parang Google Map. Yan. Pag may nakita kayo na ganyan within that area, kailangan natin i-annotate. So dito tayo sa try natin itong i-open sa ito yung training ni Sir Paul before. Dito in-explain niya kung paano i-capture yung mga road signs. Ito, mapapanood yun lang yan sa channel ko. Punta lang kayo doon, may mga playlist doon. Yan, dito nyo makikita. Okay, yan, kung mapapansin nyo, it's wrong, right? It's wrong labeled by the software. Yan, si Sir Paul yung remove it. How should we remove it? Then select the road sign. This software will show a frame point, which is this round point. Okay, so saka na lang, panoorin nyo na lang ito sa channel ko lang yan. Then sunod, itong
land cover dome capture. Itong dome capture naman ay mostly yung mapapansin nyo sa napakadali lang nito, magbibilog-bilog ko dyan, tapos kada bilog mo 50, kung makabuhay ng 150 na bilog or domes, meron na kayong 75 pesos. Yun, so pumapatak na 50 cents, bilog-bilog lang gagawin mo dyan. Gamit ka lang ng 7 tool, tapos bilog-bilog. Yan, so dito. So ano nga ba yung mga domes? Okay. So ano nga ba yung mga domes na tinatawag? So tingnan natin. Domes or ina-annotate natin ng mga domes ay road. Yellow domes road. Yan. Yung mga yellow domes ay mga yellow domes, ito yung parang yan, tulad nito, kinakapa ng mga blind people na naglalakad sa tabi ng kalsada. Sila yung mga parang bakal. So tumutunog yan pag inaano nila ng baston. Ina-annotate natin sila ito. Yan. Sa dulo mismo sila minsan ng mga sidewalk. Yan. Binibilog-bilogan lang natin. Which is napakadali. So actual work niya na dito, kung mapapansin natin, let's say dito. Yan. Mapapansin nyo dyan sa video na to, mahahanapin nyo lang kung nasaan sila. So mostly na dito yung mga yan, mga red or minsan black or white. Diyan lang yan sa mga gilid-gilid. So kung wala naman at medyo ambiguous na, pwede na natin i-ignore. So ayan, tapos na tayo sa mga project list or yung mga possible na works. Ngayon may tutorial tayo ng mga filters, kung paano magtrabaho sa filter. Dito lahat yan. Ito, tatlong to, panoorin nyo lang. Pwede nyo pag-aksaya ng panahon para matutunan natin. So once na nakapasa na kayo sa mga test, okay? Once na nakapasa na kayo sa mga test, saka natin ipapaliwanag yan. Yung mga test naman or yung exams, hindi man siya totally exams kasi wala nang bumabagsak. Para lang siyang online training sa mga gustong mag trabaho dito. Yan, parang practice tool nyo lang through online para malaman natin kung ano yung pushbacks, yung mga ganun. So ngayon, dito naman tayo sa paano gamitin yung website. So dito sa paano gamitin yung website, ito nga yung tinuro ko kanina para mas malinawan kayo. Dito sa step 5 ng guide link na ginawa ko, i-bookmark nyo lang, click nyo lang yung star na yan para mag-save sa inyo yan. And type nyo yan para once na nag-search kayo sa Chrome nyo, nakasync, type nyo lang guide, then enter nyo, lalabas na yan. Kahit saan kayo magpuntang lugar, kung isi-sync nyo yung Google nyo, lalabas yan. So dito sa step 5 yung website, paano gamitin, panoorin lang natin to. May explanation tayo dito kung paano siya gamitin. Pero ang gagamitin nating website ay itong bago na 2024. Pero ang dito kasi sa video, ang ginagamit namin password is yung lumang password ng first ID namin sa lumang Giger account. Pero ngayon 2024, gagamitin nyo na is yung account nyo, yung email and yung password na ibibigay sa inyo once na nakatapos na kayo dito sa mga offline trainings. Ang paggamit naman nitong ng reviewer materials, yan, basahin lang natin mabuti every small details. Yan, kung di natin maunawaan, backread lang tayo. Ulit-ulitin lang natin. Then dito, ang sabi dito, please read carefully. Ang recommended unit natin, meron nag-work dito, desktop ang gamit niya. Mas okay kasi ang desktop medyo maluwang, hindi masyadong mainit unlike sa laptop. Pero mostly karamihan na nagtatrabaho dito is naka-laptop. Pero mostly mga matataas ang salary, sila yung naka-desktop tapos mataas yung specs ng PC. Pero meron ding mga naka-laptop, matataas yung specs. So depende. Mas mura kasi ang desktop compare sa laptop. So nga, may advantage at saka disadvantage. So ngayon, A8 yung gamit ng isa, naka SSD, or yung iba gamit ay i3 4th gen, let's say 2 or 3 gigahertz.
Ewan ko kung 2.8, 2.7, siguro mga ganyan. 2, 3 gigahertz. Ang OpenGL niya is nasa 4.0 plus up. Kung mas mababa, well, try mo pa rin kung mag-work. So, once na nakapag-offline task ka naman, hindi mag-work yan. Sunod, ang recommended na RAM is 8 to 16 gig. Kasi kung 4 lang yan, or ito ang 8 minsan, syempre, mas mabagal, mas konti lang kikitain mo. Pero mas malakas na unit, mas marami kang magagawang task. Syempre, additional na rin dyan yung skills mo, yung kamay mo. So, practice lang tayo ng practice ng offline. Hanggat pansin natin, nangungulela tayo sa paggawa ng task. Ulitin lang natin yung pagpapractice kung bibilis at bibilis. Kasi lahat naman tayo ay dumaan sa mabagal na proseso. And do it with your free time. No need to rush. Just relax. Kung nag-exams ka, nag-start ka na exam, kung pwede yung putol-putol, let's say busy ka na, may gagawin ka na, may emergency, iwanan mo yan, huwag yung pansinin yung oras. Pwede yung balikan, babalik lang yung mapa na yan. Okay, na iniwan nyo. Then lahat na nasubmit nyo, then okay na yan, hindi na yung babalik kung tama yung pagkaka-edit nyo. Pero don't worry kasi may mga kodigo naman tayo na dito sa step 5, yung BR. Yan, BR exams, kodigo. So, na dito yung kung paano gamitin. So, ito yung lumang website na ginamit ko dito. Pero kung uunawain natin mabuti, halos parehas lang naman sila ng new website. Kukunin nyo lang naman dito sa new website or sa lumang website, di ba kinuha yung ID, tapos nilagin, then diretso download. Same lang gagawin nyo dito. So, kailangan natin dito ng malawak na pangunawa. Kunin nyo lang yung ID, password, login, parehas lang yan. Okay, basahin natin mabuti. Then, yung kodigo na dito. So, yung kodigo na to is for basic lang or sa mga beginner. Pero, once na nalaman nyo na yung mabilis na pag-label, yung pag-edit, pagdating sa actual task, tuturo naman natin lahat dyan. So, ito, mapapansin nyo, medyo mabagal yung pag-edit ko dyan para nga sa mga newbie. Ma-practice yung kamay nila. Then, dito naman sa land cover, sa step 6, ay land cover na papasok. So, make sure na i-review natin to. Yan, open natin kada link, important. So, dito nga sa step 3, ang pinakamahalaga, mapanood natin tong number 1, number 2, tsaka number 3. Medyo nalilito tayo dito, replay nyo lang, once na pinanood nyo, yan, back nyo lang ganyan. So, dito, kung mapapansin nyo, saan na yan? Yan, kapag pinindot nyo to, hindi pala. Lalagyan natin ng separations or chapters. Bawa, itong kodigo. Pag pinindot nyo yung kodigo, punta lang kayo doon sa baba ng description. Yan. Putol-putol na yan dito. Stage 1, click nyo lang to. Yan, dadalhin niya kayo doon sa stage 1. Tayo natin mag-loading. Yan. Then, malimbawa, nasa stage 23 ka na. Tapos, dyan ka naputol. Okay? Click mo lang yung number na yan. Pagka-click mo yan, dadalhin ka ng video sa stage 3. So, hindi ka na mahirapan maghanap kung ikaw ay maputol. Stage 33, ganun lang. Same dito. So, ito hindi ko pa masyadong na-edit tong sa tools. Yan. Yung sa tools, panoorin nyo lang yan. So, gagawin din natin ng chapters yan. Para hindi tayo maghanap. Yung mga tools naman ay nandito sa baba. Okay? Yan. Save. Yan. Toolbars dito. Na-explain naman siya dito. Yan. Practice nyo lang. Yan. Okay? So, sa paggamit, ganun lang. So, step 1, ito yung video kung paano i-download yung software. Okay. So, ito, mahalaga tong A. Yung B, optional lang. Hindi nyo na kailangan siyang i-download yung B. Maliban na lang kung ganito lumalabas sa'yo. Okay, yung B, optional lang. Maliban na lang kung may lumalabas na ganitong error. Then, yung C, importante ito, kailangan ma-download ito. Kasi yung C ay ito yung ginagamitan sa offline maps na files. Pero bago tayo mag-start ng offline maps, mag-edit, practice, make sure na tingnan nyo tong image na to sa baba. Yan. Kung mapapansin nyo dito, itong image na to, naka-check yung training. Ayun o. Diba? Building repair task, check, tapos okay. Kasi dito sa video na ginawa ko dito, hindi ko siya na-checkan. Kasi nga, nakalimutan ko. So, kaya, lumalabas yung error. Minsan nag-auto-close yung Ginger. Kaya make sure na tingnan nyo tong image na to. Okay?
Sunod, tapos na tayo dito. Once na-download nyo yan, na-download, may explanation naman ako dito sa video na to kung paano sila gawin. Itong WinRAR, make sure na i-download nyo kasi ito yung ginagamit ng extractor dito sa Ginger 2024. Pero kung mayroon naman kayo ibang extractor, pero ito kasi naka-RAR eh. Yan. Ngayon, sa step 4, proceed na kayo dito. Message nyo lang ako sa Facebook. Ito. Kapag may tanong kayo. Ayan. Okay. So, dito meron tayong referral pin na tinatawag. Pag-i-invites. So, transparent tayo. Explain ko sa inyo. Basta message nyo lang ako dito. How to start the online training. Yan. Sa step 5. Yan. Basahin lang natin mabuti. Yan. Huwag kayo mag-word sa exam kasi kompleto ang sagot natin dyan. Sa benchmark. Okay, sa benchmark naman, may bonus minsan 10 to 100%. Pag newbie, focus on quality lang. Pag average ka na, speed and quality. Pag ikaw ay pang matagalan na, so tas maganda pa yung PC mo, tas mabilis na yung skills mo, so apply mo yung speed and quality plus speed times 2 times 2. Yan. Dito sa new creation, walang label yung buildings, tapos kailangan high quality. So, ang benchmark dyan is kailangan makapag-drawing ng 150 buildings within 1 hour para ma-reach mo yung 1 hour na 75 pesos. Pero kung hindi mo ito magawa within 100 na, walang problema, bayad pa rin yan. Explanation dito sa benchmark. Let's say 2 hours, natapos mo itong 150 pesos. So, within 2 hours, meron kang 75 pesos. So, per hour mo nahati sa 75 pesos. Pero kung ikaw ay matagal na at mabilis ka nang gumawa, yung 150 natapos mo within 30 minutes, so meron kang 150 within meron kang 75 pesos sa loob ng 30 minutes. Same dito. So, ang benchmark dito is 300. So, pataas naman ng benchmark. Padali ng padali yung task. Okay? Let's say dito, 13,000 benchmark dyan. Ay magdi-delete ka lang ng fake building dyan eh. Tapos super dense yung ipapadala sa'yo. Nasa 4,000 yung yung let's say building numbers or features. May mga label na yun, magaganda na pagkaka-label lang. Parang i-update mo lang. Di-delete mo lang yung mga na-demolish or nasabak sa gera na mga buildings, nawasak or sira-sira na. Yan. So, ganun din dito. So, kailangan natin i-apply dito yung malawak na pangunawa para maintindihan natin. So, yung pagka-explain ko dito, replay nyo lang para maintindihan nyo. Ayan, shortcut keys, tools, okay na tayo. Now, dito naman tayo sa salary. Okay, na-explain ko na to, how to use the reviewer materials, bibigay ko yun sa inyo. Then, ang ating team, so, siguro yung team natin, under ako sa isang judger structure, under sa isang managers, so, iba't ibang team tayo. So, marami na akong pinanggalingan na team, nagpalipat-lipat ako, and which is, medyo tahimik dito kaya nag-stay ako dito sa team na to, lumipat ako. So, salary explanation, punta tayo dito sa guide link. Yung sa guide link sa bottom, yan, yung pinakababa na dito yung mga distribution ng salary, na dito rin yung link. So, transparent tayo dito. Bawa July 16 to 30 nagtrabaho ka, so yung task na to babayaran o lumabas yung cut off nito, yung results ng record na ginawa mo, nag-credit sa account mo, ay lumabas nung ibinigay ito ng August 15. So August 15 siya lumabas yung cut off, pero na transferred yung payment ng August 22 kasi nga minsan na-delay pagka may mga issue. Okay? Sunod, salary na, dito nyo makikita yung link, open nyo lang to, dyan nyo makikita yung mga, pag kinilik nyo yung link na yan, total payment salary yan, July 30, 16 to 30, ibig sabihin yan, every 15 days ang cut off natin, so every 15 days din yung record. So right click nyo lang to, pwede nyo i-download or open with Google Sheets. Once na maka-open yan, dito nyo na makikita yung mga salaries. Okay? Yan. Hanapin nyo lang yung pangalan nyo. Let's say, ang pangalan ko si Jojo. O, kunyari ako si Jojo. Yan. Jojo. So, ang sinahod ko is 2.8. Medyo mahina pa ng time na yan. Then, dito naman tayo sa, may mga months talaga or weeks na mahina. Like today,
So meron tayong problema doon sa task dito na inabot na almost 1 week na. Hindi pa siya na-fix kasi nung nirelease to, ginawa natin January 4. Kaso ang daming bugs, issues, kailangan ayusin ng mga ITs ng company. So after nila ma-fix yun, saka ulit nila ilalabas to para dire-diretso yung trabaho pagtatas. Okay, pagdating naman dito sa salary, may gaps. Let's say ito, August 1 to 15 nagtrabaho ka. After nitong July 60, ito na yung kasunod. Yung record nito ay lumabas yung cut-off ng September 5, 1 to 15 September 5. So imagine nyo yung gaps. Pero every 15 days may salary kayo matatanggap kung gumagawa kayo ng tuloy-tuloy. Let's say July 16 to 30 nirelease yung pera ng August 22, then August 1 to 15 may record ka nyan. So nirelease yung pera ng September 5, matatanggap ka kung may nagawa ka dyan. August 16 to 30 may ginawa ka dyan. Kung meron kang ginawa, may record ka sa account mo, then matatanggap mo yun ng September 20. Let's say ito, September 20, open natin yung link. Dito, per tabs yung ating projects. So, halimbawa, ito, project payment. Open nyo lang to. Open with siguro dapat preview. Ito lang preview. Double left click nyo na lang. Kaya nyo ba yan? Yan. So, ganun lang. Explanation, explain din natin yung further in the future kapag tayo nagtatrabaho na. Then next, ang salary nun, pagka nirelease, tayo pa yung ma-distribute sa GCash, isa-isa. Kaya make sure yung GCash na fill up natin sa form ay kasama ang name at numbers at make sure na tama para iwas delay. Okay? High salary, sila muna yung nauna. Pero, don't worry kasi marireceive at marireceive nyo yung mga salary. Pero mostly, ginagamit yan is 2, 3, or 5 na GCash account para mag-distribute ng pera. Pero within 1 to 2 days, tapos na silang i-distribute sa isang team. Depende sa team na nasalihan nyo. Okay? So, siguro hanggang dito na lang. Sunod pa. Ayun lang. Na-explain ko na lahat. Edit ko na lang yung video na to.